this can save you. Alam niyo ba kung paano? I-share ko sa inyo. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so unang-una, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat amidst all the trials that I had in life this month. Yung huling part ng September tsaka yung first 2 week ng October was very challenging. Ang hirap ng pinagdaanan ko because sa mga nakakaalam or sumubaybay sa mga post ko sa YouTube, sa mga shorts ko, and even sa live, I have done twice. So, alam ninyo na na-confine yung anak ko dahil nag-positive siya sa dengue virus or dengue fever. Dengue is one of the most alam mo yon risky sickness na alam ko. And nagpapasalamat pa rin naman ako sa Panginoon kasi this is my first time na ma-experience yung ganitong sakit because I have 3 kids. Yung 2 boys ko, yung panganay ko is already 26. My second son is already 24 and they never had dengue even in the past. Yung bunso ko who is 17 years old na girl, siya yung nagka-dengue. But still, I am grateful because you know what? Bumaba yung platelet count niya from 157 to 131 to 116 and then 90 or I should say 95. But then again, there was no warning signs. So I thank the Lord still. Pero despite of that, may mga trials pa din tayong haharapin because of the hospital bills and the medicines, di ba? And kapag naka-experience ka ng ganong pangyayari sa buhay mo at wala kang available na fund, because of course, you are not expecting that someone will get sick in the family. So in those cases, talagang ang hirap din talagang, isipin kung saan ka kukuha ng fund. And sometimes, sino sa inyo ang nakaka-relate? Ako, nahihiya akong umutang kahit sa mga kakilala ko. Siguro sa mga kapatid ko pwede, no? Sa mama ko. Pero sa ibang tao, hiyang-hiya akong umutang. Parang feeling ko nakaka-humiliate. Parang kumbaga, para sa akin, pag umutang ka sa iba, parang you have put yourself into the lowest situation. Yun ang feeling ko kasi. Hindi dahil ma-pride ako, pero hiyang-hiya talaga ako. Pero alam nyo ba, pag may mga ganung pagkakataon pala sa buhay, kailangan mo, you have to magpakababa for the sake of your children or for the sake of your family. Now, I understand the feeling of other people na humihingi ng tulong, especially financial help. Yung pala yung nararamdaman nila. Kasi they are in a situation na walang-wala talaga. And sometimes tayo na maraming pera, hindi natin yun ramdam. Kasi nga, di naman tayo gaano nahihirapan. Pero nung nagkasakit yung anak ko, it was really unexpected, of course, di ba? At talagang unexpected din yung bill niya sa hospital. For 3 days, na-bill out kami ng 35,000 pesos. I believe na mas marami pang hospital yung mas mahal maningil. Pero for me, 35,000 pesos for hospitalization is already a big amount. At ang sakit, gumastos dahil lang sa hospital na yan, na ganun siya kamahal maningil. In fairness, sa mga government hospitals, kahit nasa semi-private ka or private room ka, medyo mahal, pero hindi sila ganun kamahal. Iba talaga pag nasa private hospital ka. Kaya ngayon, I'm going to introduce to you something
na makakatulong sa inyo for emergency. For emergency lang talaga. Kung pwede, huwag pang araw-araw. Kung pwede, pang emergency lang. It was on time when I needed it most. So, do you know what it is? Iyon ang topic natin for today. Diba, ang haba ng intro ko. Okay, ihahalo ko na rin na feeling healthy na ako ngayon after the sleepless nights, after the headache, the back pain and all. Alam nyo ba na I was 1 week sleepless? Ibig ko sabihin, sleepless pa rin para sa akin yung hindi kompleto yung tulog. Yung parang 1 hour, 2 hours lang ang tulog mo per night. Para sa akin, sleepless yon. Kasi nga, mas mahaba yung gabi na wala kang tulog. At alam nyo ba, dry na dry yung skin ko, pati yung hair ko, na para akong zombie. Para akong zombie kasi hindi ako natulog talaga ng 1 linggo. Pero yung adrenaline ko, ang taas pa rin. Kasi talagang it goes with how I feel with my daughter, seeing her na na-extract yung dugo from her right arm, naka-dextrose sa kabila for 1 week. So, ang hirap tanggapin yun. Pero alam nyo ba, naka-move on na ako. Kaya medyo masaya na ako kasi na-discharge na siya sa hospital. Normal na yung platelet count. Yung immunity level, nag-increase na rin. Yung WBC, white blood cells, na nagre-represent ng ating immunity. Wow, beyond normal. Mataas na, I should say. So, ngayon, sa mga nangangailangan din ng ganitong klaseng tulong in times of emergencies, ito yung i-discuss natin for today. This is not a complete review. This is only a testimony or a sharing of my experience para mapatunayan na totoo pala siya. We will have another schedule of reviewing this kind of credit. Pero as of now, isi-share ko muna sa inyo yung joy and the help that I got from this credit. This is it. Nakikita nyo ba? Yes, it's Maya. Dating ang tawag dito is PayMaya. I don't know, pero Maya na lang kasi yung nakalagay dito. So, eto yung nag-save sa akin. Kapag meron kang inaasahan talaga, mas okay na yun kesa sa, you have to go down to the lowest level and then ask or beg for someone else's help. Parang hirap tanggapin yun. Kaya nga, if you have all the chance, like having a credit card or a Maya like this one can save you. Alam niyo ba kung paano? I-share ko sa inyo. Okay, so what was it? It is the Maya Credit. Alam niyo ba na sa mobile app ko na Maya, hindi ko siya masyadong pinapansin before. Kasi nga nakafocus lang ako sa GCash. Akala ko everything is in GCash. Hindi pala. Meron palang amazing thing na nangyayari din sa loob ng Maya app. Kaya, you know what? In those times na talagang sabi ko, ay kulang yung pera ko pambayad ng hospital. So, ano bang gagawin ko? Sana ko huhugot. And you know what? Inside the Maya, meron kang makikita na credit. And before, I just browsed the Maya, pero I'm not doing anything. What I did is, nag-transfer lang ako ng fund from my GCash to Maya. And if I am not mistaken, I only had 200 pesos in it. But you know what? To my surprise, na when I tried to open the app and then nag-browse ako, nakita ko yung Maya Credit. And then I tried to tap the Maya Credit. Sabi ko, ano kayang maitutulong naman ng Maya Credit sa akin? And you know what? I tried to tap that and then I found out na meron pala silang ibinibigay na credit sa'yo. It's just like a credit card kumbaga. Pero ito naman is Maya Credit. So, what happened was, I tapped it and then may mga inask lang siya because they needed to verify my account. I needed to upload my ID, my picture, and some documents. I don't even remember what I have uploaded. Pero I believe IDs. Isa yon sa mga pin-upload para ma-verify yung account ko. And after it has been verified, to my surprise, talagang nagkaroon ng available 7,000 pesos sa Maya Credit ko. And yung 7,000 fund na nandun sa credit, pwede mo siyang i-transfer sa wallet mo sa PayMaya wallet.
And then from Maya Wallet, pwede mo siyang i-transfer sa savings account mo with other banks or sa GCash. You can even use it to pay online, to pay in the physical stores. And for me, that is so amazing. And what I did is, dahil kalang-kalang ko nga, so I had to transfer yung credit limit na binigay ni Maya into my savings account, and I had to withdraw some amount only. Actually, hindi ko naman siya ginamit lahat kasi nga there was already available fund. Hindi pa enough, pero at least meron namang available fund na pinandagdag sa ibabayad ko sa hospital, kahit hindi pa kompleto, pero at least meron naman. And ang ginawa ko lang doon sa Maya Credit is just, I used it to pay some groceries. And sabi ko, totoo pala ito. Okay, would you like to see proof kung totoo bang may pinahiram sa akin si Maya? Okay, meron akong short video, isi-share ko sa inyo. Okay, so that is it. So, I have already shown you proof. Ngayon, I'm not really, disclaimer ha, I'm not encouraging you to do the same. Sinishare ko lang to kasi importante din na in cases like emergencies. Well, kung may available fund ka naman at may savings ka, well and good. Pero paano pag wala talaga? Diba? Yung case na ganon. So, at least meron kang magagawang paraan. Mahirap yung walang-wala talaga. Diba? So, sa mga interesado to know more about this one, sa next video natin, i-discuss ko. Okay, so as of now, ganito na lang po muna ka-short yung video natin because kailangan ko pa po ng maraming pahinga sa katawan. Matulog ng matulog. Although nakatulog naman na ako, I have recovered strength already, pero parang feeling ko kulang na kulang pa rin kasi imagine, bugbog sarado ako sa puyat. And sa mga hindi ko pa nasagot sa ating YouTube channel na comments, I'll be trying to go back and then to read all those comments and then mabigyan kayo ng kasagutan. So, be patient, please. Thank you so much sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe lately, sa mga patuloy na nanonood, sa mga nagbigay ng greetings and wishes na gumaling na yung anak ko, maraming salamat sa inyong lahat. And sa mga hindi pa nag-subscribe, sana makapag-subscribe sa ating YouTube channel. And when you subscribe, immediately tap the notification bell down there para palagi kayong notified tuwing meron akong bagong video. Muli, maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you so much. I believe that God is always there. Kaya sa inyong lahat, kahit anong klaseng pagsubok meron ka sa buhay, remember that life is beautiful. Because God is so good. Bye, everybody. Bye! Maraming salamat po sa inyong lahat.